Ito mga kabunyog, mga kababayan, dahil mainit na issue nitong nakaraang mga araw ang tungkol kay Kibuloy, natabunan itong statement na ito, itong pinahayag na ito ni Salvador Panelo. Hindi natin to napag-usapan. Pero ngayon na medyo humupa na yung tungkol sa balita kay Kibuloy, pag-usapan na natin ito. Hmm? Sabi ni Panelo, ang itinutulak niya raw talaga na tandem ng kanilang grupo, siyempre mga DDS yan, mga Duterte. Ang tinutulak niya daw na tandem, Duterte-Duterte. Ganon katindi ang paniniwala ni Panelo sa mga Duterte. Ang gusto ni Panelo, Sara Duterte for President, Digong Duterte for Vice President. Oh, yan daw talaga ang dapat. Pero, sabi ni Panelo, kung hindi raw pipwede at ayaw daw ni Digong, ayaw daw ni Rodrigo Duterte, ah, ah, kung ayaw daw ng dating presidente na si Rodrigo Duterte na tumakbong vice kay Sara, siya daw ang itutulak niya. Pinakamaganda daw na tandem sa hanay ng mga Duterte supporters ay si Sara Duterte at Robin Hood Padilla. Yun. Oh, tingnan niyo ang reaksyon ni Han M. Bimoriday. Sabi niya, wala talagang kahihiyan ng mga yan. Alam niyo mga tama, actually Kabunyog, Han Bimoriday, ganyan din yung reaksyon ko eh. Pagka ganito na yung tinutulak nila, grabe, wala na silang ano. Imagine niyo, sino ba si Sara Duterte? Ano ba si Sara Duterte? Alam naman natin yan, walang alam yan, yung bambugbog ng sheriff eh. ang walang alam yan, ang problema ng Pilipinas, terorista, komunista, pareho din yan ng SMNI at Nikila Kibuloy, red tagging, yan. Tapos corruption, syempre. Imagine niyo 11 days lang naubos yung 125 million na confidential funds. O yan si Sara Duterte. Matakaw sa pera ng bayan. Tapos hindi marunong magrespeto sa human rights. Kung yung mga patakaran ng kanyang ama na hindi nagrerespeto sa human rights, sa demokratikong mga institusyon, at ang paboritong mga laging bukang bibig, komunista, terorista, red tagging, yan si Sara Duterte. Sabayan mo ngayon ng vice president niya na si Robin Hood Padilla na wala ring alam, ay ano nang mangyayari sa bansa natin yan? Mga kabunyog, ang tindi naman ito ni Panelo. Ano bang tingin niya anong tingin niya? Talagang sisirain niya na, wawasakin na nila ang Pilipinas. Mas malala pa ito. Kapag ang tandem ay Sara Duterte, Robin Hood Padilla at nanalo yung mga yan, lalong matindi talagang mangyayari sa Pilipinas. Kung nung panahon ng 2016, Duterte at ang nanalo kahit papano, Leni Robredo, na neutralize si Duterte kahit papano kasi ang vice presidente ay si Leni. Ito, pareho na. Presidente at vice presidente. O sabi ni parehong lutang. Pero may lakas pa ng loob na mag-suggest ng ganyan. Mga kabunyog, may lakas ng loob, may kapal ng mukha. Sa bagay, makapal naman talagang mukha ni Panelo. May kapal ng mukha na sabi ni Galileo Miguel, Attorney, pag nagkaganyan, mamundok na lang tayo. Sa totoo lang, pag yan ang nanalo sa Pilipinas sa 2028, ano nang mangyayari sa Pilipinas? Wala na. Wasak. Wasak ang Pilipinas. Totoo lang, mga kabunyog. Grabe na talaga. Imagine niyo yan. Yan yung pinuplot ni Panelo. Sabi ni Panelo, ito daw yung tandem na magdadala ng pagbabago sa Pilipinas. At ito daw ang malakas. Sara Duterte at Robin Hood Padilla. Ay, grabe mga kabunyog. Grabe ito. Itong mabanggit lang yung tandem na yan, masusuka ka na eh. Mabanggit lang yung tandem na yan, masusuka ka na. Actually, kaya ako nga ito diniscuss dito sa aking vlog, ginawa kong topic para makita ng ating mga kababayan.
kung anong nakakatakot na hinaharap ang mangyayari sa bansa kapag ito ang nanalong tandem, Sara Duterte, Robin Hood Padilla. Wala na. Talagang wasak na ang ating bayan. Ha? Grabe na ang mangyayari sa bansa natin kapag ganyan. Ano pa naman si Sara? O dito nga sa issue ng China, no comment. Pareho yan, maka-China yung dalawa na yan. Sobra ang pagka-maka-China ng dalawang yan. Sara Duterte at Robin Hood Padilla. Kaya lang, ang problema lang talaga kasi, kailangan talaga nating habulin na ma-educate ang ating mga kababayan tungkol sa tamang pagboto. Kasi sa totoo lang talaga, mga kabunyog, itong si Robin Hood Padilla, ewan ko ba, marami siyempreng mga tagahanga ang mga Pilipino, bumuboto kung sinong sikat eh. Bumuboto kung sinong sikat. Kaya, ano talaga to? Sinasuggest yan ni Panelo kasi alam niya, gustong samantalahin nila Panelo ang kahinaan ng ating mga butante. Ang ating mga butante kasi talagang marami pa bumuboto kung sinong kilala o tulad niyan, Robin Hood Padilla. Sasayaw lang yan si Robin Hood Padilla. Ano yan? Ito naman si Sara Duterte, syempre marami tong pera. Maraming naipon. Ang daming naipon itong nanakaw sa bayan, yung kanyang ama. Tapos kahit nung ito naging mayor ng Davao, kahit ngayon sa Davao, maraming pera ang Davao City. Kaya ito mga kabunyog, sabi ni Agustin Mondragon, grabing tandem ito, bagsak ang bayan pag nanalo sila. Sabi ni Sammy Caballero, grabe, ano nang mangyari sa bansa natin pag ganyan? Yan mga kabunyog, sa totoo lang. Bagamat nasusuka tayo sa pagkaka-float ni Panelo ng ganyang posibleng tandem, yan daw ang imamanok nila eh. Pero sa totoo lang, ano po talaga yan? Malamang seryoso sila dyan sa ganyan. Kasi nadala na sila na ang tandem hindi galing sa Duterte. O nung magtandem ng Marcos Duterte, nagsisi sila ngayon. Sabi nila, hindi na dapat mangyari yun. Dapat talagang ang tandem ni Sara, solid na Duterte rin eh. Wag na yung mga kukuha pa sa Marcos. Kasi si Amy Marcos gusto niya magtandem kay Sara eh, na Vice President. Sara Marcos. Yun ang gusto ni Amy. Pero hindi ayaw niya nila Panelo. Ayaw ng mga DDS niyan. Bakit? Ay para sa kanila Marcos na naman. Ay binudol tayo niyan, trinaydor tayo niyan. Kaya ang pinofloat talaga nila, manggaling na sa grupo mismo ng Duterte. Kumbaga, ang katandem ni Sara dapat diehard Duterte rin. At si Robin yun. Kaya lang sa tingin ko, ewan ko kung tanggapin ni Sara yan. Kasi si Sara siyempre mas malapit kay Amy. Pero ang iniisip na kasi ng mga Duterte supporters, never again. Ayaw na daw nilang maulit yung nangyari na sinuportahan nila, hindi kasamahan sa DDS. Kaya gusto nila, DDS talaga, diehard Duterte ang magtandem. Ang napipili nila si Robin Hood Padilla. Anyway, mga kabunyog, ganyan sila, no? Hindi nila iniisip ang ikabubuti ng bansang Pilipinas. Kasi kung ikabubuti ng bansang Pilipinas, paano yan? Paano nangyari magiging mabuti ang Pilipinas sa ilalim ng Sara Padilla? Wala. Okay, so yan mga kabunyog, pinaalam ko lang sa inyo na may ganitong linulutong sila Salvador Panelo. Okay, magandang araw po sa inyong lahat mga kabunyog, mga kababayan. Mabuhay po tayo. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.